Ang title po ng ating pag-aaral ngayong umaga is Alabaster Box. Alabaster Box. Upon studying about the alabaster box in the Bible, I came across 4 passages in the Bible na merong record ng alabaster box, and that can be found in the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Meron pong mga misconception patungkol po sa mga passages na ito na bibigyan natin ng linaw ngayong umaga. At pagkatapos ay may mga senaryo na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa isipan ng maraming mga mananampalataya. So lilinawin po natin ngayong your Bibles with me in the book of Matthew chapter 26 verse 6 to 13. Yung pong kwento ng alabaster box ay babasahin po natin sa 4 na gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. At pagkatapos ay tatahiin natin yung mga talata na ito para hindi po tayo malito sa mga passages na mga binanggit dito. Kasi may mga commentary na sinasabi nilang magkakaiba itong mga kwentong ito. Hindi sila magkakapareho. So, isa-isahin po natin yan. Matthew 26:6 to 13. Wala po tayong PowerPoint this morning sapagkat mahirap po siyang gawan ng layout sa PowerPoint. But I will try my best na maintindihan po natin ang pag-aaral po natin. Pero si Sir Jonas siguro kung magagawa niyang sumabay sa mga passages, Matthew 26:6 to 13, for the benefit of those who do not have their Bibles with them. Ang sabi niya sa verse 6, "Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper." Gusto kong bigyang pansin ninyo yung lugar kung saan nangyari itong event na to. And that is in Bethany. Doon po sa bahay ni Simon na merong ketong. Simon the leper, sabi niya. "There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment." So nandito ang Panginoon, inimbitahan ni Simon na kumain ng hapunan sa kanyang bahay. Ito po ay sa Bethany. Nang mabalitaan ng babaeng ito na nandoon ng Panginoon, pumunta siya at dala niya ang isang alabaster box na merong laman na mamahaling ointment, and poured it on his head as he sat at meat. Pinahid niya ito sa ulo ng Panginoon habang ito'y nakaupo at kumakain. So gusto ko pong imagine ninyo yung senaryo. Inimbitahan ng Panginoon sa bahay ni Simon para kumain ng hapunan. So nandun ang Panginoon, nakaupo, kumakain ng hapunan, at pagkatapos dumating ang babae na mayroong dalang alabaster box, yung laman ng alabaster box ay mamahaling ointment at ipinahid sa ulo ng Panginoon habang kumakain. But when his disciples saw it, they had indignation. Ang ibig sabihin ng indignation, tumaas yung emotion nila. Saying, "To what purpose is this waste?" Nangihinayang sila na ginamit lang ng ganun-ganon yung mamahaling ointment. For this ointment might have been sold for much and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, "Why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. For ye have the poor always with you, but me ye have not always. For in that she had poured this ointment on my body, she did it for my burial. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her." Then in Mark chapter 14 verse 3 to 9,
Mark 14:3 to 9. Mark 14 verse 3. And being in Bethany. So this is a different book of Mark ito. Yung una nating binasa kanina ay sa Matthew. So the same event ni-record din sa book of Mark. Ni-record ni Mark ito. At ito yung pagkakakwento ni Mark. And being in Bethany, in the house of Simon the leper. So dito pa lamang makikita natin, it is the same event. Same scenario. Same place, Bethany. Same house, bahay ni Simon the leper. As he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment. Same woman, may dala siyang alabaster box of ointment. Pero dito, dinescribe na what kind of ointment. Spikenard, very precious. And she break the box. She break the box. Sa Matthew, hindi binanggit na binasag yung box. Sa Mark, binanggit na binasag yung box and poured it on his head. Saan po niya pinahid? Sa ulo. The same na binanggit sa Matthew. Sa ulo din pinahid. And there were some that had indignation. Sino yung nagkaroon ng indignation dito? The disciples. Kasi binanggit niya sa Matthew the disciples. Within themselves and said, why was this waste of the ointment made? So the same comment, di ba? For it might have been sold for more than 300 pence. So dito, binanggit na ni Mark kung magkanong pwedeng ibenta yung ointment. Samantalang sa book of Matthew, ang sabi lang niya, pwedeng ibenta sa malaking halaga. Pero hindi niya binanggit magkano. But Mark mentioned it for how much. And have been given to the poor, and they murmured against her. And Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good. But me ye have not always. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. So yung binabanggit ng Panginoon dito na pinahid yung ointment sa kanyang katawan, yung ointment na to, ang gamit niya to preserve the body. Actually, mabango din ito. Ginagamit din itong pabango to preserve the body. Kapag ang isang tao namatay, sa atin, sa panahon natin, formally na ginagamit para imbalsamuhin ang katawan ng isang namatay. Para hindi ito mangamoy. During the time, ito yung ginagamit nilang pinaka-formalin nila to preserve the body. Pinaprophesy na ng Panginoon yung araw na siya ay mamamatay sa krus tapos ililibing siya. Yung ointment na ginamit ng babae, it is a indication na darating yung araw mamamatay ang Panginoon, ililibing siya. Yun yung significance ng ointment na ginamit dito. At pagkatapos, ang sabi ng Panginoon, every time na ipapangaral yung ebanghelyo, mababanggit ang ginawa ng babaeng ito. For a memorial of her. Punta tayo ngayon sa book of Luke, chapter 7, verse 36. Luke 7, verse 36. Nasa third gospel na tayo. 7:36 to 39. Ang bilis siya. And one of the Pharisee desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. So dito makikita natin na si Simon the leper is a Pharisee.
membro siya ng isang group, religious group na sekta na kung tawagin ay mga Pariseo, Pharisee. Ito ay isang sectarian group. Merong grupo ng mga Sadducees, merong grupo ng mga scribes, meron ding grupo ng mga Pharisee. Dito nabibilang si Simon. Hindi niya binanggit sa Matthew and Mark yung pagiging Pariseo niya. Simon the leper lang. Pero sa Book of Luke, binanggit that he is a Pharisee. Dito nila sinasabi na yung Simon the leper sa Matthew and Mark ay kaiba sa tao, sa Pharisee, dito sa Book of Luke. They are the same person. Hindi nga lang binanggit na Pharisee siya sa Matthew and Mark. Pero sa Luke, binanggit na Pharisee siya. Pero sa Luke, hindi binanggit na isa siyang leper. But they are the same person. Kasi makikita natin na meron ding babaeng pumunta na meron dalang alabaster box. At dito, dinescribe na kung anong klaseng babae siya. A sinner. Kapag sinabing makasalanang babae, ibig sabihin, gawa ng kahirapan ng buhay, yung buhay niya ay naging bayarang babae siya. Kaya siya tinawag na makasalanang babae. Kapag lalaki ka, tinawag ka na sinner, ibig sabihin, isa kang maniningil ng buwis. Ang mga tax collector ay hindi mga Romans ang mga ito. Colonized sila ng Romans, pero bibigyan sila ng trabaho na maningil ng buwis sa kapwa nila tao, mga kalahi nila. Kaya yung mga tax collector, kung bakit yumayaman sila, pinapatungan nila yung buwis na sinisingil nila. At alam ng mga tao yung practice ng mga tax collector. Kung kaya tinatawag nilang mga to na sinner. So kapag sinner, hindi ibig sabihin tax collector ka. Liban na lang kung lalaki ka. Kapag babae, makasalanang babae, bayarang babae. Kapag lalaki, tax collector. So dito, isa siyang bayarang babae. At ang nag-udyok sa kanya para tahakin niya ang ganitong buhay ay dala ng kahirapan. So makikita natin dito na yung babaeng ito ay isang napakahirap na babae. Mahirap ang buhay. Tuloy natin. Nasaan na tayo? Anong verse tayo? When she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Gusto ko pong pansinin natin itong verse number 38 na to. And stood. Ano po sa Tagalog yung stood? Tumayo. Okay? Hindi siya numupo, hindi siya nahiga. Tumayo siya. So yung babae, nakatayo siya. Saan siya tumayo? Sa bandang likod ng Panginoon, sa kanyang paa. Bandang paa ng Panginoon, bandang likod. Umiiyak siya, sabi ng Bible, weeping, and began to wash his feet with tears. We have to be reminded, hapunan ito, kumakain sila. Kapag kumakain po tayo ng hapunan sa mesa, saan nakapwesto yung paa natin? Ilalim ng mesa. Imagine niyo papaanong ginawa ng babaeng ito na hinugasan niya ng luha niya yung paa ng Panginoon. Kung yung paa niya ay nasa ilalim ng mesa. Mamaya bibigyang linaw po natin yan. Hindi lang yun. Wipe them with the hairs of her head. Pinunasan ng buhok niya. Hindi naman siguro pwedeng gumapang siya sa ilalim ng table. Kasi ang sabi ng Bible, stood, malinaw yan. And kiss his feet. Nakatayo siya, paano niyang gagawin yon? Bibigang linaw po natin mamaya yan. Ituloy po natin. Verse 39. 39, tama. Now,
When the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner. Ang sabi ni Simon, ang lalaking ito, kung totoong propeta siya, alam niya kung anong klaseng babae itong humahawak sa kanya, sapagkat siya'y makasalanan. John chapter 12. John chapter 12. Verse 1. Then Jesus 6 days before the Passover came to Bethany, same place, where Lazarus was. So, nadagdag na sa mga characters si Lazarus. Kanina, ang mga character lang natin, si Jesus, yung babae, si Simon, at pagkatapos yung mga disciple. Ngayon, si Lazarus. Where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. Ito yung pagkatapos ng mabuhay na maguli ni Lazarus. 4 na araw na siyang patay, tapos binuhay siya maguli ng ating Panginoon. Present siya sa hapunan na yon. There they made him a supper, and Martha served. So, nadagdag si Martha sa mga karakter. Nagsaserve siya. But Lazarus was one of them that sat at the table with him. Nakaupo din siya sa may mesa. Then took Mary. So dito pinangalanan na yung babae. Mary ang pangalan niya. I want you to understand that this Mary is not the same Mary Magdalene. It is not Mary, the mother of Jesus. There are 4 Mary in the New Testament. Okay? Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus. Teka, hindi ba sa Matthew at saka sa Mark, ang sabi niya doon, poured at the head of Jesus. Pinahid sa ulo ng Panginoon. Pero bakit dito sa Book of John, feet of Jesus? Dito na nalilito yung iba. Na sinasabi nilang iba yung babae doon sa Matthew and Mark, iba yung babae dito. But I have to be very careful doon sa comment ng ating Panginoon sa Mark at saka sa Luke na binanggit nung nireprimand niya yung mga disciple. Sabi ng Panginoon, sa Book of Mark, she hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body. Yung buong katawan niya, ang pinahiran niya ng ointment. Hindi lamang yung ulo. Hindi lang yung paa. Buong katawan ng ating Panginoon ay pinahiran niya ng ointment. Tuloy natin. And the house was filled with the odor of the ointment. Siyempre, kapag costly, mamahalin yung pabango, natural lang, na kahit konti lang ang gagamitin mo, hahalimuyak yan sa buong bahay. Hindi katulad ng mga pabangong nabibili lang na 75 pesos. Pagpahid mo, bago ka lumabas ng kwarto, wala nang amoy. Ano? Asan na tayo? Then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son. So binanggit na dito yung pangalan ng disciple na nag-comment. Si Judas Iscariot, which should betray him. Ito sabi niya, why was not this ointment sold for 300 pence? Hindi ba sa Matthew, Mark, and Luke, hindi binanggit yung pangalan. Pero dito,
sa John, binagit na yung pangalan, and his name was Judas Iscariot. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein. Then said Jesus, let her alone. Against the day of my burying hath she kept this. Okay? So gusto kong i-establish muna yung lugar. This happened in Bethany. Ito yung araw bago yung Passover. More or less 1 week before the Passover. At during the Passover, ito yung time na inaresto ang ating Panginoon. Pinarusahan siya, ipinako sa krus at namatay. So parang nire-ready ng Panginoon yung kanyang sarili. At pagkatapos, hindi lamang sa Bethany, si Simon the leper, na isang Pharisee, inimbitahan siyang kumain ng hapunan sa kanyang bahay. At habang kumakain sila ng hapunan sa kanilang bahay, dumating si Mary. Sinong Mary ito? Meron tayong Mary, the mother of Jesus. Merong Mary Magdalene. Merong Mary, the mother of James and Joseph. At pagkatapos merong Mary of Bethany. Ito yun, Mary of Bethany. A sinner, makasalanang babae. Pumunta din siya sa bahay ng Pariseo at habang kumakain ng Panginoon, ang sabi ng Bible na binasa natin, meron siyang dalang alabaster box. Anong itsura ng alabaster box? May picture ka dyan, Kuya Jonas. Yung alabaster box, ang texture po niya ay parang marble na maputi-puti, pero hindi siya marble. Alabaster ang tawag sa batong ito. Itong alabaster stone ay meron siyang kakayahan na isil yung liquid na laman niya sa loob. At para magamit mo yung laman niya sa loob, you have to break it. Babasagin mo siya. Kapag binasag mo siya, hindi pwedeng gagamit ka lang ng konti pagkatapos itatabi mo yung tira. Hindi na magagamit yung tira sapagkat kusang sisingaw na yun hanggang sa maubos siya. Di ba, mayroon tayong mga liquid ngayon na kapag naka-open, sumisingaw na uubos. There was a time na naglilinis po ako ng kadena ng motor. Yung pinaglilinisan ko, isang stainless na pan. Pinuno ko yun ng gasolina, nilubog ko yung kadena doon. Tapos, tawag doon, kiwar-kiwar, mekos-mekos, para mabagbag yung mga buhangin, lupa, putik, doon sa kadena. Bago ako matapos, halos nakadikit na lamang yung gasolina sa sahig nung stainless na pan. Noon pala yung gasolina sumisingaw kapag naka-expose siya hanggang sa maubos siya. So ganun yung liquid na laman ng alabaster box. Costly ointment. Yun ang dala ni Mary of Bethany para i-anoint yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano niya ito ginawa? Nakaupo ang Panginoon sa mesa, kumakain, tapos sinugasan niya ng luha niya. Paano yun? Gusto ko pong i-correct yung misconception na yung mga nakikita nating picture ng Lord's Supper. Di ba nakamesa sila? Tapos nandun yung 12 disciples, nandun ang Panginoon, kumakain sila. Anywhere ako tumingin, kahit sa Google, tinitingnan ko, hindi ganito yung totoong paglalarawan ng Bible sa Lord's Supper. Sapagkat yung mga mesa po natin, noong 17th century lamang inintroduce sa atin. Before the 17th century, hindi po matataas na mesa ang gamit natin.
Ang gamit ng mga ninuno natin noon ay maliliit na mesa na parang 1 foot lang ang taas mula sa sahig. Ang tawag po natin dyan ay dulang. May picture ka dyan, Kuya Jonas? Ayan. Ganyan po ang mga mesa natin noon. Naalala ko, nung bata ako, yung lolo ko, gumawa siya niyan. Ganyan ang mesa namin noon. Bakit ganyan ang mga mesa nila noon at hindi yung matataas? We have to be reminded, yung custom ng mga tao noon, kapag nagtayo po sila ng bahay, basta kwadrado lang yan. Tapos, may mga pinto sa bawat side. May mga bintana sa bawat side, isang pinto. Doon sa loob ng bahay nila, na isang kwadrado lang, nandun na yung sala, nandun na yung kusina, nandun yung kainan, nandun na lahat. Siguro, kubeta lang ang wala, pero nandun na lahat. Napakaliit ng lugar nila. Kaya kapag kakain sila, dulang ang gamit nila. Kapag matutulog sila sa gabi, madali lang nilang ililigpit yan. Kasi yung mga malalaking mesa, nag-occupy ng malaking space. Hindi pa po nila alam noon yung natutuping mga mesa natin. Hindi pa ganun ka-civilize yung mga tao noon. Kaya dulang ang gamit nila. Okay? Ngayon, ito ang gamit sa bahay ni Simon the leper. Pero hindi ganyang kaliit, mahaba. Kasi ang mga Pharisee, they are known for having guests in their houses. Kaya piniprepare nila yung bahay nila para sa pagkakaroon ng maraming bisita. Kaya yung mga dulang nila mahahaba. So nandun sila, kumakain. Ngayon, papaano yung upo nila? So yung mesa nila, hindi high table. Mababa lang. Kaya yung upo nila, naka-expose yung paa, may access si Mary of Bethany. Para hugasan niya ng luha niya yung paa ng ating Panginoon, punasan niya ng kanyang buhok at pagkatapos pahiran niya ng ointment na nanggaling sa alabaster box. Ngayon, ano yung ointment na yon? Ano yung laman ng alabaster box na yon? Sinabi niya sa Book of Luke, spikenard. Yung spikenard has a strong, distinctive aroma na halos katulad ng mga essential oil na nabibili natin. Na dumidikit sa buhok, sa balat, sa damit. Yung amoy. Nakukuha lamang po ito sa isang klase ng damo na matatagpuan lang sa Himalayas. Ang sabi ni Eastman Bible Dictionary, yung spikenard ay ugat ng isang Indian grass na ang pangalan Nardostachys jatamansi. Alam kong hindi nyo maaalala yan, kahit ako. At least binasa ko sa inyo yung pangalan. Of the family of valerians, growing on the Himalaya mountains. Dahil napakahirap po niyang makuha, yun ang nagpamahal sa kanya. Ito po yung ibinigay ni Mary sa ating Panginoon. Ano yung sinisimbolo noong ointment na yun, yung alabaster box na yun? Unang-una, tingnan natin yung value. Di ba, binagit niya 2 beses, 300 pence. During the time, ang minimum wage is 1 penny a day. So by the number of pennies, malalaman natin na sahod ito ng isang tao ng 10 buwan. 300 days, kung 1 penny a day ang sahod. During that time, according to their custom, ang working hours during the day is from 6 a.m. to 6 p.m. Yun yung isang araw na trabaho. Sa time natin, nabawasan yun. Naging 8 hours na lang. Actually, wala nang 8 hours yun eh. Kasi may break time ka ng 10 o'clock, may lunch time ka ng 12 o'clock, may break time ka ng 3 o'clock. So halos wala nang 8 hours. Pero yun yung oras ng trabaho nila nun.
1 penny a day, so this is a 10 months salary. Ang sabi ng ibang mga commentary, ang equivalent cost nung 300 penny na yun, 300 pence, sa panahon natin is around $15,000 to $25,000. Pero wag natin gamitin yung dollars. Pumunta tayo sa panahon natin. Magkano po yung minimum wage natin ngayon? Sino nakakalam? Minimum wage. Magkano? Minimum wage. 500? 545. Okay? Chinyek ko sa website ng DOLE. It's 575. Okay? 575. Alam ko, maraming mga kumpanya, hindi sinusunod yun. Pero syempre, naghanap ka ng trabaho, kung ayaw mo yung pasahod nila, di huwag kang mag-apply. Okay? So, 575 multiply by 10 months. Tapos tatanggalin mo pa yung mga holiday, yung mga day off. So, ginawa ko ng computation. Sa aking computation, it's 269,975 pesos. Almost 270,000. Ang value nung pabango na yon. May nakagamit na ba sa inyo ng pabango na ang halaga niya 270,000? Mayaman lang. Ako, hanggang 150 lang yung pabango ko eh. Pero ganun ang value ng pabango na yun, yung maliit na alabaster box na yun. Alam natin ang buhay ni Mary of Bethany. Mahirap. Yun ang nag-udyok sa kanya para pasukin ng ganong klase ng trabaho. Pero nag-ipon siya para mabili niya yung alabaster box na yun. Bilang paghahanda, kapag siya'y namatay, yun ang gagamitin. Di ba tayo, buhay pa tayo, pinaghahanda na natin yung kamatayan natin. Kasi alam natin, eventually mamamatay tayo eh. Bibili ka ng memorial plan. Ano yung meron sa memorial plan? Si Sir Banji, anong meron sa memorial plan? Ha? Oh, St. Peter, ano yung meron? Pag meron kang St. Peter plan, ano yung meron doon? Oh, may kabaong ka. Tama? Ano pa? May bulaklak ka. Every day, kung ilang araw ka man paglalamayan. Ano pa? So, yun lang, di ba? Tapos, pag bibili ka ng lupa sa sementeryo, anong tawag doon? Memorial plan, di ba? Memorial plan. Pinaghahandaan natin. Buhay pa tayo, ha? Bakit natin ginagawa yun? Para hindi mabigatan yung mga iiwan nating mahal sa buhay. Kasi kapag hindi ka ready, malaking sakit ng ulo yung mga pamilya mo na maiiwan, di nila sa kalilibing. Di nila saan sila kukuha ng pera para sa Enriquez. So itong babaeng ito, wise siya in a sense na pinaghandaan na niya yung kamatayan niya. Nag-ipon siya, bumili siya ng alabaster box of ointment na nagkakahalagang 270,000 pesos. Mahirap ang buhay niya, isang kahig, isang tuka, kung hindi siya maghahanap buhay ngayon, hindi sila kakain. Pero meron siyang alabaster box. Yung alabaster box, ito yung kanyang most valued possession. Meron tayong most valued possession. Di ba? Either yung bahay mo, yung sasakyan mo, yung motor mo, yung cellphone mo. May mga most valued possession tayo eh. Pinahahalagahan natin. Na minsan kahit hindi ka na kumain, basta may ingatan mo yun. Tama? Itong babaeng ito, yung spikenard niya, yun ang kanyang most valued possession. When the time came, nagkaroon siya ng opportunity na maipadama niya sa Panginoon ang bigat ng kanyang pagmamahal sa Kanya. Sapagat ang Panginoon mismo ang nagsabi, pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Alam niyo, ang ganung klaseng babae, ang tumatakbo sa isip nila, wala nang pag-asa sa buhay. Wala nang magandang kinabukasan, wala nang magandang direksyon ng buhay nila. Parang patapon na lamang ang buhay nila. But when Jesus found her, pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan at nagkaroon ng bagong buhay.
At bilang pasasalamat, anong ginawa ng babaeng ito? Yung kanyang most valued possession, ginamit niya para sa Panginoon. At anong reaction ng mga disciple? Para saan itong kasayangan na to? Pwede itong ibenta ng malaking halaga at ibigay sa mga mahihirap. Para sa kanila, sayang yung ibinigay ni Mary. Pero para kay Mary, it is the best that she could do for her Lord. Yung pinakamagaling na pwede niyang gawin para sa Panginoon. Bakit nga ba niya binasag yung alabaster box? Ang sabi ng isang commentary na nabasa ko, so she could use every drop of ointment. Sa bahay, ilang araw na ngayon napapansin ko, yung toothpaste namin sa banyo, pit-pit na yon. Di ba? Kapag nagtutoothbrush ka, para makapagpalabas ka ng toothpaste doon sa wala nang laman na toothpaste, pipigain mo sa may liig. Gaganyan mo yun eh. Para mapunta lahat ng laman sa bandang bibig. Pagkatapos, didikit mo ng daliri mo yung liig na yon para lumabas yung toothpaste. Ilang araw na, lagi akong may nakukuha ang toothpaste doon. May lumalabas pa rin. Sabi ko, para mas maraming laman to pag wala ng laman naka. Naranasan nyo na ba yung wala ka ng mapiga, pagkatapos guguntingin mo yung toothpaste? Sino nakagawa nun? Guguntingin mo yung toothpaste, ibubuka mo, pagkatapos yung deliri mo, talagang sisimutin mo yung laman sa loob na gano'n, no? Tapos alagay mo sa toothbrush mo na gano'n. Para walang masayang. Itong babaeng ito, binasag niya yung alabaster box. So she could use every drop of ointment para walang masayang. Magamit niya lahat para sa Panginoon. Wala siyang ititira para sa kanyang sarili. Gagamitin niya lahat para sa Panginoon. And I remember the widow's mite. Pwede namang isa lang ang bigay niya, yung isa itira niya para sa kanya. And yet, she chose to give it all. Ganon din itong babaeng ito. Pinili niyang gamitin lahat para sa Panginoon. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili. So, ang sabi ng mga disciples, what a waste. Ngayong umaga, I would like to challenge you. It is not a waste. Hindi po kasayangan kung gagawin natin para sa Panginoon. Tatlo yung nakita ko na ginawa ng babaeng ito when she broke that alabaster box. Number 1, she worshiped. Kasi para hugasan niya ng luha niya yung paa ng ating Panginoon, she has to kneel down. Para mapunasan niya ng kanyang buhok, she has to kneel down. Para mapahiran niya ng ointment, she has to kneel down. And kneeling down is a form of worship. Unang-unang nakita ko na ginawa ng babaeng ito, she worshiped the Lord. Sinamba niya ang Panginoon. Alam niyo, isa sa basic mark of a Christian who is really in love with the Lord, she worships the Lord. Sumasamba siya sa Panginoon. Number 2, she gave. Hindi lamang niya sinamba ang Panginoon, nagbigay siya sa Panginoon. At kapag pag-uusapan po yung klase ng pagbibigay niya, hindi yung casual na nagbigay lang siya. She gave her best. Yung pinakamagaling niya. At ibinigay niya lahat. Wala siyang itinira para sa kanyang sarili. Number 3, she served. Pinaglingkuran niya ang Panginoon. Nung gamitin niya yung kanyang buhok, hindi ito nawawala sa kanya. Yung pera, kapag binigay mo, wala na sa'yo. Pero yung buhok, ginamit niya bilang paglilingkod sa Panginoon. It is an act of service. So, tatlo yung makikita po natin na ginawa niya. She worshiped, she gave, and
she served. Pero ang sabi ng mga disciple, it is a waste. Sayang ito. At ngayong umaga, gusto kong sabihin sa inyo, it is not a waste to worship God. Di ba narinig natin minsan kung ano yung reaction ng mga disciple? What a waste! Narinig din natin sa panahon natin ngayon. Kapag mag-church ka, sinasabi nila na, sayang lang yung uupo ka ng ilang oras doon. Magtrabaho ka na lang, may magagawa ka pa. It is not a waste. Yung i-criticize tayo, that's normal. Kasi nangyari na rin sa Bible times yun eh. The woman was criticized for her worship. Pero sabi ng Panginoon, let her be. She hath wrought a good work. Then, she gave. Nagbigay siya. At hindi basta bigay. She gave her best. And she was also criticized from her giving. The same with us. Pag nagbibigay tayo, minsan nakakarinig din tayo na sayang. Huwag mong ibigay lahat, magtira ka para sa iyong sarili. Anong reprimand ng Panginoon? Let her be. She hath wrought a good work. How many people na may mga ibinibigay sa church? Bumili ng bagong electric pan sa bahay. O yung luma, di natin magagamit ito, i-donate na natin sa church. Bumili ng bagong aircon sa bahay. O yung luma, di natin magagamit ito, i-donate natin sa church. Napaisip ako, oo nga yung mga pinaggamitan natin, dinodonate natin sa church. Thinking, we are doing God a favor. But in reality, God does not deserve second hands. Kung magbibigay tayo sa Panginoon, katulad ng babaeng ito, it should be our best. Amen? Kung may ibibigay tayo sa church, dapat yung pinakamagaling na. Kasi ang Panginoon ang pinagbibigyan natin. Then, number 3, she served. Nung ginamit niya yung kanyang buhok, it is an indication na kung ano yung meron sa kanya, yun ang ginamit niya para sa Panginoon. It is not a waste serving the Lord. Ginamit niya kung ano yung meron siya. At yun yung kanyang buhok. During the Bible times, for a woman to have a long hair, para sa kanya, yun ang kanyang kaluwalhatian. Yun yung glory ng isang babae. Kaya very precious sa mga babae ang magkaroon ng mahabang buhok. Iniingatan nila yan. At itong precious sa kanya, ang ginamit niya para paglingkuran ang Panginoon. So makikita natin mula sa worship niya, sa kanyang most valued possession, sa kanyang buhok, ginamit niya lahat para sa Panginoon. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, what's in your alabaster box? Ano yung nasa alabaster box natin na hindi natin mabigay-bigay sa Panginoon? Of course, naintindihan natin may mga kanya-kanya tayong mga pangangailangan. But given yung mga example na minention natin, for the past 4 weeks, lahat ng mga taong ito may mga pangangailangan sila. And yet, they gave their all. At kinumed sila ng Panginoon. Meron pong isang Christian businessman pumunta po ng Korea. Christian businessman. Negosyante na Kristiyano. At doon sa Korea, sinamahan siya ng isang missionary para mag-interpret para sa kanya. Sa Korea. Habang nagtatravel sila, may nadaanan silang bukid at mayroong nagsasaka sa bukid. 2 lalaki. Isang nakakatanda at isang nakakabata. Yung nakakatanda ang may hawak ng pang-araro. At yung nakakabata ang siyang humihila doon sa pang-araro. Nagulat itong lalaking ito sapagkat unusual yun. Usually ang humihila sa pang-araro ay baka, o kaya kalabaw, o kaya kabayo. Pero ito, tao ang humihila. Ang sabi niya, siguro napakahirap ng buhay nila.
So, pinicturan niya ngayon. Dahil unusual yung sight na yon. Ang sabi ng missionary na kasama niya, yes, those two men happen to be a member of our church. So, na-intrigue yung businessman na to. What happened? Sabi niya, ano nangyayari sa kanila? Well, nagkaroon ng isang malaking project sa church and they were eager to give something toward it. But because they are so poor, they don't have money, so they decided to sell their one and only ox. At ibinigay nila sa church. Sabi ng businessman, napakalaking sakripisyo niyan para sa kanila. Then ang sabi ng missionary, hindi nila tinatawag na sakripisyo yan. They thought themselves fortunate. Ang tingin nila sa kanilang sarili, mapalad sila dahil meron silang baka na naibenta. Pag uwi ng businessman sa kanyang bansa, sa kanyang church, pinakita niya yung picture sa pastor niya. At kinuwento niya yung kwento nung larawan na yon. Ito ang sabi ng businessman. When the businessman reached home, he took the picture to his pastor and told him all about it. Then he added, I want to double my giving to the church and do some plowing. Up until now, I have not sacrificing for the Lord. Nakita niya yung picture ng sacrifice sa Korea. And it made me realize, are we really sacrificing for the Lord? Or, nagbibigay tayo for the sake na nakapagbigay tayo? But the spirit of sacrifice, nakapaloob ba sa mga binibigay natin? What's in your alabaster box? Are you willing to give it to the Lord?